Dear Miss Kay, ako po si Dorian, 33 years old at taga Pangasinan. Isang housekeeper dito sa bansang France. Ibabahagi ko lang sa channel na ito ang aking maiksing kwento ng buhay at sana'y magustuhan niyo. Ito ang kwento sa pagitan namin ng amo ko at kung paanong ni sa hinagap hindi ko akalain na may mangyayari sa amin. Ito po ang aking OFW confession. Hindi ako pogi na pang teleserye at hindi rin ako yung tipo ng lalaki na mahilig makipaglandian. Kung may maipagmamalaki man ako, yun yung pagiging matyaga ko at marunong akong lumunok ng pride kapag kailangan. Kasi ganun talaga kapag Pilipino ka at nagdesisyon kang mangibang bansa. Hindi mo hawak ang lahat, pero hawak mo ang pangako mong aangat ka sa buhay. Bago ako umalis, 2 bagay ang daladala ko. Isang lumang maleta at isang pangarap na makaahon sa hirap. May naiwan akong pamilya sa Pinas. Ang nanay kong may iniinda ng sakit at ang kapatid kong nag-aaral pa. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero may isang relasyon akong hindi rin natuloy. Hindi ako iniwan dahil nagkaroon ng third party. Iniwan ako dahil wala pa akong nararating. Masakit pero tinanggap ko. Siguro doon na rin ako nasanay. Natanggapin, tiisin at magpatuloy na lang. Pagkatapos noon, hindi na ako nagkaroon pa ng karelasyon ulit. Nadiskartehan ko ang trabaho sa France sa tulong ng agency. Hindi siya yung pinapangarap kong trabaho noong bata ako, pero sa puntong yon, hindi na ako choosy. Ang importante, may sahod, may maipapadala, may direksyon ako sa buhay. Pagdating ko sa bahay ng amo ko, doon ko unang naramdaman na may ibang mundo pala talaga. Isang maluwag na bahay sa labas ng Paris. Hindi mansyon na OA pero halatang old money. May bakuran, may maliit na mga puno. Tahimik na paligid na parang laging Sunday kahit weekday. Hindi ko alam kung ang nakakatakot doon ay yung katahimikan o yung pakiramdam na hindi ako bagay sa lugar. Live-in ako, hindi ako stay out. Katulad ng iba. Ang amo ko, si Madam Elise Laurent, 42 na taong gulang. Maganda, elegante, maputi, byuda na. Nung araw na dumating ako, naka-white blouse lang siya ng simple. Walang alahas na kumikintab sa katawan. Pero kahit simple lang siya noon, napakalakas ng dating. At yung tingin niya, hindi mapangmata. "Welcome, Dorian," sabi niya sa English. Malinaw pero may French accent. "You must be tired from the trip." Hindi ko alam kung paano ako sasagot nang hindi nagmumukhang tanga. Kaya ngumiti na lamang ako at yumuko ng bahagya. "Yes, madam. Thank you for having me," sagot ko. Ngumiti rin siya, sabay turo sa loob. "Let's keep it simple. You can call me Elise when we're alone, but if my family visits, madam is fine." Natigilan ako. Sa mga napagdaanan kong trabaho, sa Pinas, construction, delivery, helper, never akong sinabihan ng ganun. Laging may yabang, laging may tono. Okay, Elise. Naitama ko agad kahit nagkanda utal-utal ako. Dahil nahihiya talaga ako sa kanya. Tumawa pa siya noon ng marahan. "It's alright," sabi niya. Sa unang mga linggo, wala akong ibang ginawa kundi mag-adjust. Ang trabaho ko, maglinis ng bahay, maglaba, magplantsa, mag-ayos ng kusina, at magluto. Hindi siya mahilig sa maraming pagkain. Mas gusto niya yung light, salad, soup, grilled something. Minsan tinatanong niya ako kung anong kinakain sa Pilipinas.
"What do you usually cook back home?" Tanong niya isang gabi habang nag-aayos ako noon ng mesa. Adobo and sinigang," sagot ko. "And rice." "Always rice." She smiled. "Rice every day?" "Yes. Morning, lunch, dinner." Napangiti na ako. "Sometimes even midnight." Tumawa siya. "You Filipinos are loyal to rice." Kung may nakakapagpagaan man sa akin noon, yun ay yung mga ganoong mga usapan namin. Tila kami magkaibigan. Napakabait niya. At kapag weekend, hindi siya lumalabas. Nasa study room lang siya. Nakaharap sa laptop at sa mga papeles. Minsan nga naiisip ko, ganito ba talagang buhay ng mga mayayaman? Tahimik, oo. May marangyang buhay. Pero parang ang lamig. Parang ang lungkot. Nung halos magdadalawang buwan na ako, narinig ko siyang umiiyak. Hindi naman humahagulgol, pero halatang pinipigilan yung pag-iyak. Nasa kusina ako nung time na yun. Naglalagay ng tubig sa kettle. Nanggaling sa taas yung tunog. Napatigil pa ako noon. Kinausap ko yung sarili ko na, "Huwag ka nga makialam, Darian." Sabi ko sa utak ko, "Trabaho mo na lang ang intindihin mo. Huwag mo nang pakialaman pa yung ibang bagay." Pero may parte sa akin na hindi ko mapigilan. Dahil tao rin naman ako. Alam ko yung pakiramdam na wala kang masasandalan. Umakyat ako ng dahan-dahan hanggang sa pintuan ng study room. Nakabukas yun ng kaunti. Tapos nakita ko siya sa gilid ng desk. Hawak yung cellphone niya. Tapos nakatingin siya sa isang lumang larawan na nasa frame. Picture ng isang lalaki at babae. Siya at isang lalaki. Nakangiti, magkayakap. Napansin niya ako maya-maya. She wiped her face quickly. "Darian, sorry, I didn't realize you were there." Hindi ko alam anong gagawin noon. Umatras ako ng isang hakbang. "Sorry po, sorry Elise. I heard something. I thought you might need water." Tumango siya. Huminga ng malalim. "Thank you." Lumapit pa ako. Then nilapag ko yung isang baso ng tubig sa side table. Tapos nung aalis sa sana ako, bigla siyang nagsalita. "Can I ask you something?" Yung boses niya nanginginig ng bagya. "Yes, of course." She stared at the photo again. "Do you ever feel like you're living in a house that's too big for your sadness?" Parang may tumusok sa dibdib ko. Ang lungkot, kahit gaano kalaki ang bahay, hindi liliit yun. Minsan nga mas lumalaki pa. Hindi ko siya sinagot kaagad. Pinili ko yung salita ko kasi amo ko siya. Pero nung mga sandaling yon, para bang hindi amo yung kausap ko. Parang isang babae lang na napapagod na. "Sometimes," sagot ko. "But I learned na mas masakit pag mag-isa ka. Kahit maliit o malaki yung bahay. Pag wala kang kausap, ang ingay-ingay ng isip mo." Sagot ko sa wikang English. Natahimik siya noon tapos tumango. Then nag-thank you. You're kind. Most people are only kind when they want something," sabi niya. Napakunot pa ako ng noo noon. Wala po akong gusto, I'm here to work. Tumingin siya sa akin. Mas matagal kaysa sa normal. I know. At doon, Miss Kay, doon ko unang naramdaman na may pinto sa loob ko na dahan-dahang bumubukas. Hindi sa pagnanasa. Kinabukasan, normal na ulit siya. Pero may pagbabago. Mas madalas na siyang nagtatanong kung okay lang ako, kung kumain na rin ba ako, kung masyado ba akong napapagod. Tapos isang tanghali, habang naglilinis ako ng bintana, lumapit siya dala ang maliit na kahon.
I bought this for you, sabi niya. Pagbukas ko, winter jacket. Hindi mamahalin na may brand na pasikat, pero halatang quality, praktikal. Madam Elise, I can't. You need it. Putol niya. Firm pero gentle. It's getting colder. Natahimik lamang ako. Hindi ko alam kung anong tamang reaksyon. Sa Pilipinas kasi, pag binigyan ka ng ganun, may kapalit. Dito wala. Iba. Concern lang. Thank you. Sabi ko na halos pabulong. Tumango lang siya. You're welcome. At habang suot ko yung jacket na yon sa mga sumunod na araw, hindi lang yung lamig yung naaalala ko. Naaalala ko siya, yung pagiging tao niya sa gitna ng kayamanan niya. At unti-unti miski natatakot ako. Dahil alam kong ang mga ganitong simula, sa unay concern, comfort, tapos attachment. At kapag dumating sa puntong in love ka na, hindi mo na alam kung saan ka palulugar. Hindi pa naman kami lumalagpas sa limitasyon. Wala pa namang nangyayari. Pero sa bawat simpleng pangungumusta, parang may koneksyon nang nabubuo. Kung may isang bagay akong natutunan sa pagtatrabaho sa ibang bansa, iyon ay ito. Ang katahimikan ng pinakamapanganib. Hindi dahil sa wala kang naririnig, kundi dahil doon mo mas malinaw na naririnig ang sarili mong damdamin. Pagkatapos ng gabing yon sa study room, nagbago ang pakikitungo namin ni Elise. Mas madalas na kaming nagkakasabay sa kusina. Hindi sinasadya, pero parang pareho naming binabago ang oras namin. Tuwing umaga, gigising ako ng maaga para maghanda ng almusal. Dati napakatahimik. Ngayon, bababa siya, nakarobe, hawak ang tasa ng tsaa. Good morning, Darian. Sabi niya na medyo inaantok pa ang boses. Good morning, sagot ko, pilit na nagpapakanormal. You don't have to wake up that early every day. Dagdag niya pa minsan. I'm used to it. Back home, I wake up even earlier, sabi ko. She leaned on the counter. Do you miss home? Yes, sagot ko. But I'm here for a reason. She nodded slowly. Kung tutuusin, wala namang mali sa mga usapan naming dalawa. Normal lang yun. Pero alam mo yung pakiramdam na para bang may tensyon na. Lalo na kapag nagkakatinginan. Ganun. Isang hapon, niyaya niya akong mag-grocery. Dati kasi, listahan lang talaga yung iniiwan niya. Pero nung araw na yon, siya ang nagaya. Parang bigla lang naisip. Nagulat pa nga ako nun. Sa loob ng sasakyan, tahimik kaming dalawa. Siya pa nga ang nag-drive. Ako nakaupo lang sa passenger seat. Nakatingin sa labas. France was beautiful. Tapos maya-maya bigla siyang nagsalita. Do you feel lonely here? Diretso yung tanong niya, walang paligoy-ligoy. Sometimes. But I knew what I was signing up for. Sagot ko. She sighed. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi masaya. People think when you have money, you choose everything. But sometimes, things just happen. Hindi ko alam kung trabaho ko bang makinig, pero pinili ko na lang din na makinig. What happened? Tanong ko na maingat. Noong una, nag-aalangan siya. My marriage ended long before it officially did. We stayed together for appearances. When he left, the house became quiet. Too quiet. Natahimik siya ulit. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya sinasabi. Pagdating namin sa grocery, normal ulit. Pinag-uusapan namin ang mga bibilhin, mga pagkain. Pero paminsan-minsan, nauhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman matagal. Parang chinecheck lang ako. Pag-uwi, tinulungan niya akong mag-ayos. Sa kusina, magkatabi kami.
Hindi naman kami yung tipong dikit na dikit pero magkalapit. Naririnig ko yung hinga niya. "Thank you for coming with me," sabi niya. "You don't have to thank me. It's my job." Tumingin siya sa akin. "No, I mean, this wasn't work." Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinasabi niya. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Nasa kwarto ako, nakahiga, nakatingin sa kisame, pinipilit kong ipaalala sa sarili ko kung sino ako at ano ang lugar ko sa bahay na iyon. Katulong ako. Hindi kasama, hindi kaibigan. Lalong-lalo na, hindi yung unti-unting pumapasok sa isip ko. Pero kinabukasan, nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Naka-simple dress, may hawak na sobre. "Darian, can you sit for a moment?" Tawag niya. Umupo ako sa tapat niya. May pagitan na maliit na mesa. "I've been thinking, I want to offer you something," sabi niya. Napakapit ako sa tuhod ko. Sa utak ko, tumakbo agad yung posibilidad na may nagawa ba akong mali? Tatanggalin ba niya ako? "I'd like you to stay longer. Extend your contract. Of course with the raise," sabi niya. Nagulat ako. What? "You're reliable. And I feel safe with you around." Safe? Isang salita na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Thank you. But I'll still have time on my contract." "I know," sagot niya. "I just wanted you to know I value you." Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Dahil sa tono niya, hindi na amo ang nagsasalita, kundi isa ng babae. "Elise," sabi ko. "I'm grateful, truly. But I just want to do my job well." Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. Then tumango siya. "Of course. I'm sorry if that was too much." "No," mabilis kong sagot. "I mean no problem." Pero may problema talaga. Dahil mula noon, mas nagiging malalim ang lahat. Isang gabing may ambon. First time ko yun. Tumayo siya sa may bintana at tumingin sa labas. "I used to love the rain. Now it just reminds me of how empty this house feels," sabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya. "You're not alone. You have family, friends," sabi ko. She turned to me. "But not here." Nagtagpo ang mga mata namin. Huminga siya ng malalim. "Good night, Darian." "Good night," sagot ko. Pag-akyat ko sa kwarto, nanginginig ang kamay ko. Hindi sa lamig, hindi rin sa takot. Kundi alam ko na ang katotohanan, na hindi na lang siya amo para sa akin. At kung magpapatuloy to, may darating na sandali na kailangan kong pumili. Trabaho o ang damdamin. Gabi yon ng Sabado. Maaga akong matutulog dapat. Pero bandang 11:00, narinig ko ang yabag ng paa sa hallway. Mabagal at parang nag-aalinlangan. Tumigil sa tapat ng pintuan ng kwarto ko. Maya-maya may kumatok. Isang mahinang katok lamang. Isang katok ng taong parang humihingi ng pansin. Bumangon ako. Nandun si Elise. Naka-cardigan lang. Buhok niya ay bahagya pang basa. Parang kagagaling lang sa shower. Hindi siya mukhang elegante ng gabing yon. Mukha siyang pagod na babae. "Darian, I'm sorry," sabi niya agad. "If this is inappropriate, tell me to leave." Nilunok ko ang laway ko. "What's wrong?" She hesitated pa. "I can't sleep. Do you want tea?" Tanong ko. She nodded. "Yes, please." Sa kusina, tahimik kaming umupo sa mesa. Walang salitang nasayang pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. "Do you miss someone tonight?" Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko natanong yon. Tumawa lang siya. "I think I miss a version of myself.
that doesn't exist anymore. Inalapag ko ang tasa sa harap niya. Umupo ako sa tapat. Sometimes, we don't miss people. We miss how we felt when we were still hopeful. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Long and deep. You make things sound so simple. Because I don't overthink. Overthinking destroys everything. She laughed softly. You're right. Tahimik ulit, pero hindi naman awkward. She reached for her cup, pero parang nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung lamig o emosyon. Inabot ko yung kamay niya para patigilin yung panginginig noon. At doon nagbago ang lahat. Hindi ko agad binitawan yung kamay niya. Hindi rin naman siya umatras. Magkahawak lang kami. Pero sapat na yon para maramdaman ko ang init niya. Dorian, mahina niyang sabi. Elise, sagot ko, walang madam. Wala nang katulong. 2 tao na lang nagising sa gitna ng gabi. Why does it feel like this is the only honest moment I've had in years? Wala akong naging sagot dahil pareho kaming alam ng sagot. Tumayo siya. Akala ko aalis na siya noon pero lumapit pa siya sa akin. 1 hakbang, 2, hanggang sa ramdam ko na ang hininga niya. I don't want to feel alone tonight, Dorian. Sabi niya, halos pabulong. And I trust you. Ang salitang yun, trust, ang pumatay sa huling natitirang depensa ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Hindi naman marahas. Parang paghawak sa isang bagay na matagal mo nang iniiwasan dahil takot kang masira. You don't have to. I can leave, sabi ko. She shook her head. Please don't. At doon, hindi na ako umatras. Hindi namin pinag-usapan ang mangyayari. Walang plano, walang pangako. Isang halik lang ang nangyari. Mabagal, pero punong-puno ng emosyon na matagal na naming kinukulong. Hindi ito tulad ng mga kwentong mabilis at mainit. Ito ay kwento ng 2 taong nauuhaw. Sa pahinga, sa pagmamahal. Sa kwarto niya kami napunta. Hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang, bawat galaw ay may kasamang tanong. Sigurado ka ba? At sa bawat sagot, pareho kaming tumatango. Hindi kami nagmadali. Tanging katahimikan, hininga, at ang bigat ng desisyong pareho naming pinili. At nung gabing yon, Miss Kay, may nangyari sa amin ng amo ko. Hindi ko ilalarawan. Dahil ang mahalaga, hindi katawan ang unang sumuko, kundi ang damdamin. Pagkatapos noon, magkatabi kaming nakahiga. I'm sorry, sabi niya bigla. For what? For crossing a line. I promised myself I'd never cross again. Huminga ako ng malalim. She reached for my hand again. This time, mas maigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Thank you for not making me feel invisible. Hindi ako sumagot. Nung bumalik ako sa kwarto ko bago mag-umaga, hindi na ako yung Daria na dumating sa France. May dala na akong lihim. Isang lihim na hindi ko alam kung kaya kong dalhin ng matagal. Nagising ako sa tunog ng pinggan sa kusina. Hindi sa alarm. Tunog ng taong masaya. Pagkababa ko, nandoon si Elise. Naka-jeans at simpleng sweater. Buhok ay naka-ponytail. Mukha siyang asawang nag-aasikaso sa kusina. Oh, good morning. Sabi niya nang mapansin ako. Medyo nagulat siya tapos ngumiti. Good morning, sagot ko. Tahimik kami sandali, parang pareho namin hinihintay kung sino ang unang tatawa. Sino ang unang ngingiti. She broke the silence. I made breakfast. I hope you like it. Napangiti ako. You don't have to do that. I know, but I wanted to. Naglatag siya ng simpleng pagkain. Eggs, bread, coffee. Walang arte pero ibang pakiramdam ko. Parang hindi bahay ng amo ko.
kundi bahay na may 2 taong komportable sa isa't isa. Habang kumakain kami, nagtanong siya, "Did you sleep well?" Napatingin ako sa kanya. "Yes," sagot ko ng diretso. "And you?" She smiled a little shy. "Better than I have in a long time." Walang dagdag. Lumipas ang araw na parang magaan ang lahat. Mas mabilis ang trabaho ko dahil masaya ako. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang naglilinis ako. Kapag nahuhuli ko siya, bigla siyang iiwas tapos ngingiti. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa bakuran, lumapit siya, dala ang 2 tasa ng tsaa. "I thought you might want a break," sabi niya. "Thank you," sagot ko. Umupo kami sa maliit na bench sa ilalim ng puno. "You know, I never imagined I'd enjoy afternoon like this." "Like what?" tanong ko. "Quiet, simple." "Can I ask you something?" tanong niya. "Yes." "Do you feel awkward about us?" Maingat niyang tanong. Nag-isip ako sandali. "No." "Surprise, yes. But awkward, no." Huminga siya ng malalim. She exhaled relief. "Good. Because I don't want this to feel heavy." "No." "Mas magaan nga eh." Sagot ko. Ngumiti siya tapos biglang tumayo. "Come on." "Where?" tanong ko. "Let's go out." "Just a walk. Nothing fancy." Nag-alinlangan pa ako nung una. "What if someone sees..." She turned to me, calm but sure. "We're not doing anything wrong, Darian." At doon ko naalala, tama siya. Wala naman kaming tinatapakang relasyon. Wala naman kaming sinasaktang tao. Wala kaming pinagtataksilan. Naglakad kami sa maliit na park malapit sa bahay. Hindi kami magkahawak ng kamay, pero magkadikit kami. Minsan nagbabanggaan ang braso namin, tapos pareho kaming ngingiti na parang mga teenager. "This feels strange," sabi niya. "Why?" tanong ko. "Because I feel normal. Not madam, not a widow, just Elise." Napatingin ako sa kanya. "You've always been Elise." Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. "Thank you for seeing me that way." Hindi ko alam kung bakit, pero doon ko siya hinawakan sa kamay. She squeezed my hand. "I like this," sabi niya. "So do I," sagot ko. Mula noon, parang may lihim na kaming mundo sa loob ng bahay niya. Hindi naman kami lantaran, hindi rin naman kami nagtatago. Natural lang. Minsan, sabay kaming nagluluto. Siya ang naghihiwa, ako ang naghahalo. Kapag nagkamali siya, tatawanan ko. Kapag ako ang nagkamali, tinatapik niyang balikat ko. "Chef Darian, you're burning it." Biro niya minsan. "Trust the process," sagot ko naman. Sa gabi, sabay kaming manunood. Paminsan-minsan, ilalapag niyang ulo niya sa balikat ko. Parang normal na bagay sa mundo. "You're warm," sabi niya. May mga sandaling wala naman kaming ginagawa. Magkatabi lang. At sa katahimikang yun, walang tanong kung ano kami. Alam lang namin, masaya kami sa piling ng isa't isa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mesa, bigla niyang sinabi, "I forgot what it feels like to love this much." Napatingin ako. Lumapit ako, tinignan ko muna siya. Hindi ko siya agad niyakap. Parang humihingi muna ako ng pahintulot. She smiled and opened her arms slightly. That was enough. "I'm glad I met you," sabi niya. "Me too," sagot ko. Isang umaga, habang magkatabi kaming nagkakape sa hardin. "Darian?" Tawag niya. Kalmado ang boses. "Yes? I want to see where you came from." Napatingin ako sa kanya. "What?" Ngumiti lang siya. "Your home, your family. I want to meet them, if that's okay." Hindi ko agad nasagot yon. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Ang Pilipinas ay hindi lang bakasyon para sa akin. Daroon ang pinanggalingan ko. Doon nasubok ang pagkatao ko. "You're serious?" Tanong ko. "Yes," sagot niya agad.
At doon nagsimula ang plano. Inayos namin ang mga dapat ayusin. Siya inayos ang trabaho, ako naman ay nagpaalam. Hindi ako aalis bilang katulong at uuwi ako na may kasama na. Nung araw ng alis namin, nakatingin lang siya sa bintana ng eroplano. "You look excited," sabi ko. "I am," sagot niya, and a little nervous. "Why?" "I've never done this before. Meeting someone's family, not as an obligation, but because I want to." Napangiti ako. "You'll be fine. My mother will love you." She laughed softly. Paglapag namin sa Pilipinas, ibang init ang sumalubong. Hindi lang ng panahon kundi ng pakiramdam. Napatingin siya sa paligid. Hindi nagrereklamo. Hindi nagulat. Curious siya. "This feels alive," sabi niya. "It is? Messy but alive," sagot ko. Pagdating namin sa probinsya namin, nandun ang nanay ko at kapatid, pati ilang kamag-anak. Wala namang engranding salubong. Yakap lang, ngiti, at may luha pa. Then pinakilala ko si Elise. Ngumiti ang nanay ko. "You're pretty. You're beautiful, Iha." She bowed slightly, respectful. "Thank you." At doon ko nakita, hindi siya naghirapang makibagay. Tumutulong siya sa nanay ko. Nakikinig sa kwento ng nanay ko. Tumatawa kahit hindi niya naman lubos na naiintindihan ang mga biro. Nung gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay, nagtanong siya, "Is this where you grew up?" "Yes." "It's so simple." She looked around, tapos sa akin, "It's beautiful." Hindi dahil magandang bahay, kundi dahil totoo. Lumipas ang mga araw na parang panaginip lang. Kasama ko siyang namamalengke. Kumakain ng lutong bahay. Nakakatulog sa tunog ng kuliglig. At bawat umaga, mas lalo siyang nagiging komportable na parang matagal na siyang bahagi ng buhay ko. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng palayan, "Darian," sabi niya. "Yes? I'm glad I came here. Now I understand you better." "How so?" tanong ko. "You came from love. That's why you give it so freely." Napahawak ako sa kamay niya. "And you?" "I was lost, but I think I found something real." Bago bumalik kami ng France, kinausap niya ang nanay ko. Hindi ko narinig ang lahat pero nakita ko ang paghawak nila ng kamay sa isa't isa. At nang matapos, lumapit siya sa akin. "Your mother is incredible. She raised you well," sabi niya. Ngumiti ako. "She likes you." Then she laughed. Pagbalik namin ng France, hindi na kami bumalik sa dating mga buhay. Hindi na ako yung tipikal na katulong niya. Siya, hindi na rin nag-iisa. May mga plano kami. Unti-unti, praktikal. Kung may magtatanong sa akin kung paano nagtapos ang kwento namin, simple lang. Hindi kami nagtagpo dahil sa trabaho. Hindi kami nagtagpo dahil sa pangangailangan. Nagtagpo kami dahil pinili naming maging totoo. At dinala namin ang katotohanan yun pabalik sa kung saan nagsimula ang lahat. Sa pamilya, sa tahanan, sa pagmamahal. At doon ko naintindihan. Minsan, ang pinakamagandang ending ay yung umuwi kayo na magkasama.